And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Matthew chapter 1, verse number 21. May the gracious Lord bless the reading of his precious word. I'd like to welcome back all of you to our 30-minute Bible study. Ito naman po ang inyong kaibigan si Attorney Peter Labid. Ako po ay muling nagagalak, natutuwa na ako po ay makarating sa inyong mga tahanan, sa inyong mga opisina, o kung nasaan man kayong dako sa mga oras na ito. Ito po ang pagkakataon na tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po ang salita ng Panginoon, mga kababayan, sapagkat ito po ang nagpapatotoo patungkol sa ating Panginoong Kristo, at dito rin po natin masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin na kung walang salita ng Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng totoong pananampalataya at totoong pagkilala kung sino ba at ano ba ang ating Panginoong Kristo at bakit siya nagkatawang tao at bakit siya nag-alay ng kanyang buhay, nagpatigis ang kanyang dugo, inilibing at nabuhay na muli. No, dito po natin matututunan, malalaman mula sa banal na kasulatan, at sana po ay bukas po ang ating isip at ang ating puso para sa mga katotohanan ito na ating pong makikita. Nais ko po kayong kumustahin. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po ang inyong kaibigan si Attorney Peter Labid ang magtuturo sa inyo ngayon sa mga iilang mga katotohanan mula sa salita ng Panginoon. At yung ating pong tinatalakay, sinimulan po natin noong unang linggo, yung last episode natin. We are discussing about the way of salvation. Ano ba yung paraan ng kaligtasan, at ano ba yung ang ibig sabihin ng kaligtasan? At kung ikaw ay meron ng kaligtasan, pwede ba itong mawala sa iyo? Can you lose your salvation? No? Can salvation be lost? Yan ang mga mahalagang tanong, no? At walang iba na makapagbibigay sa atin ng tamang kasagutan kung hindi ang salita ng Panginoon. Pinag-aralan natin sa introduction about soteriology, or the doctrine of salvation, or the teaching of salvation na nasa Bible, na ang ibig sabihin ng kaligtasan ay makikita natin dito sa Matthew chapter 1, verse number 21. That Jesus, siya yung pinadala na tagapagligtas ng Ama dito sa sanglibutan, no? At ang kanyang misyon, no? Sabi dito na to save his people from their sins, no? Para iligtas yung kanyang mga tao mula sa kasalanan. Yung mga tao na yun ng Panginoon ay walang iba kung hindi yung mga Hudyo. Because salvation was first given or intended by God for the Jews, no? Sa mga Hudyo. At tinawag ang mga Hudyo na God's people, not because they were saved or they believe in Jesus, but tinawag silang mga people of God because of that national calling, no? Bilang isang bansa ay tinawag silang mga tao ng Diyos, no? Hindi ibig sabihin na sila ay ligtas na lahat, no? Kung hindi yung Israel na tinawag na His people or God's people, kailangan pa rin nila yung kaligtasan. At walang ibang kaligtasan na pwedeng matanggap ng mga Hudyo kung hindi ang ating Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas, Misaya. Yun ang kanilang inaantay na darating at katuparan ng pangako ng Diyos sa mga Hudyo na siya ay nagpapadala
ng isang tagapagligtas, no? At sinabi nga doon sa Isaiah chapter 7 verse number 14 that the Lord himself shall give you a sign, a virgin shall conceive, shall bring forth a son, and thou shall call his name Emmanuel. Yan po ang isang sign ng Panginoon ng kanyang pagpapadala ng tagapagligtas. At yan po ay nagkaroon ng katuparan in the person of our Lord Jesus Christ when He was born through Mary in a very miraculous way. No? Ayun po yung ibig sabihin ng His people from their sins. No? Ang totoong kahulugan ng kaligtasan ay yung freedom, liberty from the penalty of sin. Yan. Kaligtasan mula sa penalty or kapahamakan dahil sa ating mga kasalanan. At yan ang purpose ni Jesus. Bakit siya nagpunta rito? Upang iligtas yung mga makasalanan, no? Yung mga mayroong sala ay iligtas ng ating Panginoon mula sa kanilang kasalanan, no? Kapahamakan ng kasalanan. Yan. At dahil dyan, ang ating Panginoong Kristo ay namatay sa cross. No? Yan po ang sinasabi sa 2 Corinthians 5:17. No? For He, ang Diyos, hath made Him, Jesus, to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Upang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, yung kanyang ginawa sa cross na pagbabayad ng ating kaparusahan ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapatigis ng kanyang dugo, pagkalibing, at pagkabuhay na muli. Ang sinasabi sa Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. No? Pinapatawad ng kasalanan, sa kasalanan, at siya ay he is being redeemed from the penalty of sin, no? Dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya doon sa Hebrews 9:12, ang sinasabi doon, not by the blood of bulls and of goats, no? But by His own blood, He entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Yan po yung kaligtasan. Basically, ang kaligtasan ay being free from the penalty of sin. No? At yan ang purpose. Bakit si Jesus ipinanganak? Upang tayo ay iligtas mula sa kapahamakan at kaparusahan ng kasalanan. So, having said that, yan po ang ating meaning, yan po ang kahulugan ng ating pinag-uusapan ng kaligtasan na freedom, liberty from the penalty of sin. Paano tayo maliligtas mula sa kapahamakan ng kasalanan? Sa pamamagitan ni Kristo, no? Sa pamamagitan ng tagapagligtas, sapagkat kung gusto natin ng kaligtasan, walang kaligtasan maliban sa ating Panginoong Kristo. Kaya yung sinasabi niya sa John 14 verse number 6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi niya, I am. He is referring to His own person, not to an institution, not to our own selves. Hindi totoo yung sinasabi nila na basta mamuhay ka lang ng marangal, tapos gumawa ka ng mabuti, maliligtas ka. Ibig sabihin, ikaw nang naging tagapagligtas. No? Iba po yun. Sapagkat yung tagapagligtas, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. So, meron na tayong tagapagligtas at meron na tayong kaalaman kung anong ginawa niya para tayo maligtas. Ngayon, papaano natin, how can we be saved? Nandiyan na yung tagapagligtas Yung kanyang ginawa, nag-alay ng kanyang buhay, pinatigis yung kanyang dugo, inilibing at nabuhay na muli. Upang yun ang maging 100% payment of the penalty of our sin. So ngayon, paano tayo maliligtas? Na nandiyan yung tagapagligtas, ginawa niya yung kanyang dapat gawin upang tayo maligtas. And sabi dito sa Acts chapter 10, verse number 43, no?
Ang sinasabi dito, Acts chapter 10, verse number 43. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul. Sabi dito, as Apostle Peter, to him give all the prophets witness that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Yun, believing, no? Believing in Jesus. It's only by believing in Jesus that we can receive the benefit, no, of eternal life uh, as a gift, no? Because Jesus already died for our sins. Sabihin, binayaran ng Jesus yung kaparusahan ng ating kasalanan at yung kanyang pinapangako ngayon sa lahat ng nagsisisi at tumatanggap kay Kristo, sumasampalataya sa Kanya, ay buhay na walang hanggan. Yan pala, believing, no? Ano ba ang ibig sabihin ng believing, no? Ang pinakauna na dapat nating malaman, mga kababayan, patungkol sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, unang-una, ay sinasabi dito sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano ang itinuturo sa atin dito sa John 3:16? Na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo ang pinadala ng Ama dito sa libutan upang tayo ay maligtas. Wala na pong iba. That is the first aspect of believing in Jesus. Sabi dito, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun ang pinakaunang aspeto ng pananampalataya. Tinatanggap mo na wala ng ibang makapagliligtas sa iyo kung hindi yung persona ng ating Panginoong Kristo, the person of our Lord Jesus Christ. As He is the only one who was given, sent by God the Father into the world to bring us salvation, to offer us salvation. Okay. So, yung pong una na aspeto ng pag sinabi nating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. At yung pangalawa po na ating pong dapat malaman sa word faith or believing ay nandito po sa Romans 1:16. Nasabi din ni Apostle Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greeks. Sabi ni Apostle Paul, kinakailangang sumampalataya sa gospel. No? Whosoever, sabi dito na, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. The gospel, importante yun. No? Una, tanggapin mo na si Jesus lamang ang pwede makapagligtas sa iyo, hindi sarili mo, hindi mabubuting gawa na ginagawa mo, hindi relihiyon, hindi ritual, hindi bautismo, hindi institusyon, kung hindi the person of Christ as He was the one sent by God into this world as our perfect Savior. Yan po, una ha. Pangalawa, yung pagtanggap na yung gospel ni Jesus ay sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan. And it satisfied the justice of God. Pag sinabi natin justice ng Panginoon, pag gumawa ka ng kasalanan, mayroong karampatang parusa. At yung parusa na yon ay mayroong siya na mismo ang nag-ako ng parusa na yon upang hindi na ang actual na sinner will be the one to pay the penalty of that sin. No? Anong sinasabing kasalanan? Ang sinasabing kasalanan is a transgression of the law. No? Kaya sabi dito sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no not one. Pagdating naman dito sa Romans 3:23, sabi naman, for all have sinned and come short
of the glory of God. Lahat makasalanan, lahat nakagawa ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. No? At dahil dyan, kahit isang kasalanan lang yung ating ah, na nagawa, no? Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. No? Ay, sabi sa Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kaparusahan, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po makikita natin sa Book of Genesis, chapter 3, no? Na nung sina Adan at saka si Eva ay sinuway nila ang utos ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon lahat ng mga prutas dito sa hardin na ito ay pwede kayong kumain. Maliban sa prutas, maliban sa bunga ng puno ng knowledge of good and evil, huwag kayong kakain sapagkat kung kayo ay kumain, sigurado kayong mamamatay. No? Yun ang batas ng Diyos. Huwag kakain. No? At mayroon siyang karampatang parusa. So, when they disobeyed the law of God, natanggap na yung parusa. Ang parusa na yon ay pagkahiwalay sa Diyos. As illustrated in God driving them out from the Garden of Eden, because at that time, Garden of Eden was the presence of God. No, it's where the presence of God was, and a person who is inside the presence of God has that relationship with Him. Merong relasyon sa Panginoon. And when Adam and Eve committed sin, they were driven out from the garden, and it was a manifestation that they experienced spiritual separation from God, and they were separated. And not only that, pati yung pagsisimula ng deterioration of the physical aspect, no? The physical body. It began to have corruption, it began to experience disease, sickness, weakness, no? And so on and so forth because of sin. It both affected, it both, it sin brought both physical death and spiritual death sa atin. No? Lahat ng tao tatanda or deteriorate except those who died young, no? Or lahat ng tao talagang makakaranas ng kamatayan. Ngunit yung pinaka awesome o gruesome, no? Nakakakilabot, nakakarimarim na kamatayan ay walang iba kung hindi yung pagkabulid sa dagat-dagatang apoy, no? Sabi dito sa Revelation 21 verse number 8, but the fearful and the unbelieving and the abominable and the sorcerers and the whoremongers and the murderers, no? And idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Pangalawang kamatayan, sapagkat yung unang kamatayan ay physical na kamatayan, paghihiwalay ng kaluluwa at ng ating katawan. Yung katawan ay babalik sa lupa sapagkat ito'y galing sa lupa. Ngunit yung kaluluwa pupunta doon sa hell as a temporary place of confinement or punishment. Na makikita natin naman sa Luke chapter 16, the story of the rich man and Lazarus. No? When the rich man died, he opened his eyes and he was already in hell being in torments. Yan po yung temporary place of punishment. Sapagkat hindi pa dumarating yung great white throne judgment na makikita naman natin sa Revelation chapter 20, verses 11 to 15, na kung saan lahat ng mga unbelievers, lahat ng mga hindi tumanggap kay Kristo, ay haharap sa paghuhukom ng ating Panginoon. Tawag natin yung great white throne, ang lahat ng mga tao, they will face God for the final sentencing and final promulgation of the judgment of God, and they will all be thrown into the lake of fire. Sabi nga, and death and hell were cast into the lake of fire. Yung kamatayan at saka yung impyerno, ibinulid din sila doon sa dagat-dagatang apoy. That will be the final judgment, final place of punishment of all those who rejected Jesus as their personal Savior. Ayun po yung makikita natin na napakalaking katotohanan mula sa salita ng Panginoon.
kinakailangan na mayroong umako sa penalty ng kasalanan para magkaroon ng kabayaran yung kaparusahan ng kasalanan. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sabi ni Apostol Paul, yung kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 5, verse number 8, ang sabi niya, "But God commended His love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us." Namatay si Kristo para sa atin. No? Yan po ang tinatawag natin na substitutionary death of Jesus. Kumbaga, tayo ang may sala, tayo ang dapat parusahan, ngunit inako ni Jesus yung kaparusahan natin at binayaran niya ito ng buong buo sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa pamamagitan ng kanyang dugo. At siya ay inilibing at nabuhay na muli. Yan po ang good news na sinasabi ni Apostle Paul na it's the power of God unto salvation to everyone that believeth, sa lahat ng mga sumasampalataya. So, unang aspeto ng pananampalataya, tinatanggap natin na si Kristo lamang ang siyang tagapagligtas. Jesus as a person. Hindi sarili natin, hindi institusyon, hindi kung ano-ano pa na ginagawa ng tao, kung hindi the person of Jesus and His gospel. Believing His gospel. Ano ba yung gospel ng ating Panginoong Kristo? Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand." Sabi ni Paul, pinangaral ko sa inyo yung magandang balita. No? At tinanggap naman ninyo. At diyan kayo nabubuhay. No? Ibig sabihin, you make that as a foundation of your life. It's where you stand, sabi ni Apostle Paul. By which also you are saved. No? Diyan kayo naligtas. Nung tinanggap ninyo ang magandang balita na aking ipinangaral sa inyo, diyan kayo naligtas. No? If you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Yung keep in memory, ibig sabihin, you have submitted yourself to the power of that gospel that I preach. No? Bakit kamo na you have to submit yourself under the power of that gospel? Sapagkat kung dadagdagan mo ng iba pang ingredient yung gospel na yon, it will not give you salvation. Hindi ka maliligtas sapagkat you have not submitted completely to the authority of that gospel. No? Kaya ang sinasabi dyan, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Mayroong mga tao na sumampalataya pero hindi totoong sumampalataya sapagkat sa isip nila, yung sabi nila, si Kristo tagapagligtas pero hindi sapat. Kailangan kong dagdagan, kailangan kong I have to cooperate with Jesus in order for me to be saved by doing good, by keeping the commandments, by being loyal to the institution, no, to the church, to the rituals that have been prescribed for me to keep. No, I have to do them, otherwise I will not be saved. No, yan po yung sinasabi ng ibig sabihin. When a person thinks that he has to add something to what Jesus had accomplished at the cross, then he's not submitting himself to the authority of that gospel. And so, as an effect, he will not receive the benefit of the gospel, which is eternal life, which is salvation. No? And sabi dito, verse number 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received." Tingnan mo papaanong naligtas si Apostle Paul sa pamamagitan ng gospel na ito na kanyang pinangaral na unang-una, siya mismo ang nakaranas ng kapangyarihan ng pagliligtas ng Panginoon dahil sa tinanggap niya ito bilang 100% sufficient and to have paid the penalty of sin and to have satisfied the justice of God. No? Sabi niya, "For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scripture." So, paanong si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan? Paano ba si Kristo namatay para sa ating mga
kasalanan. He was unjustly condemned, no? He was yung kanyang katawan puno ng mga wounds and injuries, no? Just like a bread that was broken, we cannot anymore recognize him because of the wounds that uh, were throughout his body, no? And then what else? He was beaten. He was made to carry the cross, and he was crucified. His hands were nailed, and his feet also were nailed at the cross. And then his side was pierced, and blood and water gushed out. And then he was taken from that cross. He was buried, and he rose again the third day. Yun po makikita natin. Pag hindi natin yan sinampalatayanan, yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagpapatigis ng kanyang dugo, ay napakahalaga upang makumpleto yung ating kaligtasan, yung pagbabayad ng ating kaligtasan. Hindi po tayo maliligtas. Kumpleto na po ang ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, it is finished, tetelestai, no? It is finished. Tinapos na niya. Ibig sabihin, yung requirement ng Panginoon na suffering and then the bloodshed, no? Tinapos na niya, binayaran na niya, no? Sa verse number 4, and he was buried, and he rose again the third day according to the scriptures, siya ay inilibing. Bakit? Kung hindi siya inilibing, pwede tayong magduda na siya ay nabuhay na muli. No? Paano siya nabuhay na muli? Sapagkat siya ay inilibing, namatay siya, at siya ay nabuhay na muli. At sinabi ni Apostle Paul na napakarami mga tao ang nakakita, naging saksi sa kanyang resurrected body, no? Sabi niya, kung hindi na buhay mula sa mga patay si Kristo, wala tayong pag-asa. We are still in our sins. No? Sabi dito, therefore, whether it were I or they, so we preach, and so ye believe. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then is Christ not risen? No? Yun yung sabi niya. And if Christ be not risen, then our preaching is vain, and your faith is also vain. Yea, and are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up. If so be that the dead rise not. No? For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. So, walang pag-asa, walang langit, walang kaligtasan kung hindi si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay. Napakalaga po ng pagkabuhay ng ating Panginoon so Kristo mula sa mga patay, sapagkat yan ang patutuo na yung kanyang mission ay na-accomplish niya. Mission accomplished. Ibig sabihin na yung kanyang pagbabayad ng ating makasalanan ay buong-buo niyang ginawa. At ito naman ay tinanggap ng Ama. The payment of Jesus of our sin is a form of ransom, as a form of a redemption price, no? Ay tinanggap ng Diyos, tinanggap ng Ama. Ibig sabihin, wala nang iba pang gagawin ng tao o para makadagdag doon sa ginawa ni Kristo, kung hindi yun ay the full payment of our sins, no? Yan ang kabuuan. Yan po yung totality ng kanyang ginawa. Wala na pong iba na gagawin ng tao at idadagdag ang tao. Yan po ay sufficient in the eyes of God to have paid the penalty of sin. Sabi dito sa Hebrews chapter 10, verse number 14, for by one offering, yet perfected forever them that are sanctified. Sa isang pag-aalay lang ng kanyang buhay, nagdadala siya ng 100% salvation sa lahat ng sumasampalataya sa kanya, na siya yung kaisa-isang tagapagligtas na pinadala ng Diyos as a person, not as an institution, not ourselves, not our works, kundi person of Christ na siyang pinadala ng Diyos dito sa libutan. At yung person of Christ na yan
yung kanyang ginawa upang mabayaran ng ating makasalanan ay binigay niya. He suffered so much, and then he shed his blood, he was crucified, he was buried, and he rose again the third day to satisfy the justice of God, to satisfy the requirement of God for the payment of the sins of the world, no? Para sa ating makasalanan, upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus, kung tayo ay sasampalataya sa Kanya at tatanggapin natin yung kanyang gospel, yung kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay na muli bilang 100% payment for the penalty of our sin. At kung tayo ay tatanggap sa Kanya at tatanggapin natin itong gospel na ito, buhay na walang hanggan ang ibibigay sa atin in a form of the gift. Kaya sabi doon sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Kaya yung tanong, ikaw ba ay gustong maligtas? Ibig sabihin, gusto mo bang ikaw ay hindi na magbayad sa iyong mga kasalanan, kundi yung ginawa ni Kristo sa cross ay yung kanyang pagbabayad sa kasalanan ay maging personal sa iyo. Ibig sabihin that the effect of that Christ sacrifice at the cross will be given to you, will be felt by you, will become a personal salvation to you. Sabi ng Bible, you have to believe in Jesus. Accept Him. Sabi sa Romans 10:9 and 10 that if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Sabihin mo, Panginoon, ako'y makasalanan. Ako'y pupunta ng hell kung ako'y mamatay. Kung ako'y magbayad sa aking makasalanan, walang katapusang kabayaran. Pero Panginoon, salamat po na kahit ako'y makasalanan, binigay mo, inialay mo ang iyong buhay, ang pinatigis mo yung dugo, nilbingkat na buhay na muli upang bayaran ng buong buo yung kaparusahan ng aking kasalanan. Nais ko pong tanggapin yung pagliligtas mo na yon, Panginoon. Pumasok ka sa aking buhay, iligtas mo ang aking kaluluwa. Ikaw na yung aking tagapagligtas ngayon sa aking buhay. Ikaw na ang aking susundin sa aking buhay magmula sa araw na ito. Yan po ang ating pagtanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Sana po ay nakapagbigay ko ng konting kalaman sa inyo mga kababayan sa ating pong pagpapatuloy sa ating pagtalakay at pag-discuss dito sa ating paksa na salvation, biblical salvation, how to be saved, and once we are saved, can we still lose our salvation? No? Ipagpapatuloy natin ito sa susunod na ating episode more deeply and more in detail. Hanggang dito na lamang po muna. Hanggang sa ngayon, no, tayo ay babalik muli upang pag-aralang muli ang ating paksang ito. Salamat po sa inyong panunood. Ito po si Attorney Peter Labit, nagsasabi sa inyong lahat ng God bless us all, God bless the Philippines, God bless everyone. Amen and amen.